97.1, number 1 sa tugsugan at tawanan ang mga kapuso po natin, mga kabarangay natin dyan sa Barangay Claro, Quezon City. Magandang morning po sa inyong lahat, mga kapuso, no? Maganda ang sikat ng araw. Alam nyo, naniniwala talaga ako na yung weather may kinalaman din sa traffic, no? Kapag tag-ulan, itong mga nakaraang araw, sobrang traffic. Pero ngayon, maganda po ang flow ng katrapikan sa Mega Manila. So, maraming mga less stress, no? Wala na sa ating mga kabarangay ang mga nakasimangot. Sabi ko nga sa inyo, bawal sa pangit ang masungit, no? Kaya dapat nakasmile po kayo ngayong Friday. At syempre, ang pinakamasaya dyan Friday na naman. Ibig sabihin, mga kapuso, alam pasok bukas. Sa majority ng mga listeners natin, yan ang inaabangan. Sana Saturday na, sana Linggo na para family day bonding. Maganda yan kapag may pera ka, no? Pag wala kang pera, taong bahay ka lang, ganyan. Anyway, sa mga nakikinig po sa atin sa ating radio novela, simulan po natin ang ating storya sa kwento ng kabarangay natin na si Louie at si Risa, mga kapuso, no? Ipagpapatuloy mo ba ang relasyon na alam mong bawal? Itong si Risa, mga kabarangay, mukhang eto raw po ang pinagdaraanan ang magkagusto sa isang lalaking bawal niyang mahalin. Ano nga ba ang pagdadaanan ng katulad ni Risa na nagmamahal? Nagmamahal lang siya, no? Pero bakit bawal mahalin yung taong mahal na mahal niya? Narito na po ang unang bahagi ng ating radio novela. Risa, ano ba to? Akala ko ba okay na tayo? Paano magiging okay? Hindi ko na alam kung anong iisipin mo. Wala ka naman dapat isipin Basta ang alam ko, mahal kita. Sana nga sapat na mahal natin ang isa't isa. Pero hindi Sinasabi ko sa iyo Masyado kasing nag-iisip na kung ano-ano, Risa. Ang isipin mo yung ngayon, hayaan mo na yung kahapon. Paano bukas, Louie? Hindi ko nga maibigay sa'yo ang buong pagmamahal ko. Sa buhay natin, meron mga bagay na walang kasiguraduhan. Kagaya ng relasyon namin ni Risa. Hindi ko alam kung ano ang meron kaming dalawa. Wala kasing label. Ako si Louie, at ito ang aking kwento. Hindi ko alam kung saan patutungo. O Louie, hindi ka pa ba gutom? Halika na, kain na tayo. Ikaw lang din naman ang inaantay ko Bakit ba ang tagal mo? Tinapos ko pa kasi yung financial report ko sa office. Bakit parang matamlay ka yata? Wala naman, okay lang ako. Pagod lang siguro. Pero okay lang, maganda ka pa rin naman Ay naku, nambola ka na naman. Tumigil ka na nga. O anak, Risa, napadaan ka. Kamusta ka na? Okay lang, Dad. Namiss lang kasi kita. Tagal kong di nakapasyal dito Ay nako, Risa. May nangyari ba? Kilala kita. Dad, may mga pagkakataon ba na nagkagusto ka sa iba? Kahit na kayo na noon ni Mami? Oo naman, anak. Minsan, normal na rin yun sa tao. Na-attract sa iba. Pero hindi ko na hinayaang lumalim pa. Paano yun, Dad? Pinigilan nyo o umiwas na lang kayo? Hindi. Hinayaan ko na lang. Kasi pag pinigilan ko, baka mas mapalapit pa ako sa iba. Paano, Dad? Di ang hirap nun. Oo, Risa. Mahirap, anak. Pero darating talaga sa punto ng relasyon na manlalamig kayo. At doon magkakaroon ng chance na makapasok
daddy lang ang nakakaintindi sa akin. Kaya minabuti kong kunin ang opinion niya. Tama siya pero hindi ko pa rin alam kung anong susunod na gagawin ko. Patuloy ko pa rin bang i-entertain si Louie? O nagiging pampalipas oras ko lang siya? Bumuo na kasi ako ng mundo na siya ang kasama ko. Mundo na nasa isipan ko lang. Ang drama ng buhay. Ang drama ng Barangay Radyo Nobela. And what is the meaning of this, mga kabarangay? Hindi naman sinasabi kung bakit di pwedeng i-push yung kanilang relationship. Pero I can feel it and I can see it. I can vibrate it. Bakit? Nanginginig ako Bakit ba? No? Now, there is something with this story, ano? May parang namamagitan na no? Pero, bakit hindi pwedeng, alam mo yun, isagad yung relationship? Baguhin mo yung term mo, ang pangit. Bakit hindi mo pwedeng i-push, no? Ipagpatuloy. Yan ang mga term dyan. Bakit hindi mo pwedeng hayaan na lang na mangyari? Pangit pa rin, ano? Hayaan na may mangyari mamagitan sa inyong dalawang nagmamahalan. Yan ang ating aalamin, mga kabarangay. Anong mangyayari, ano? At bakit nga ba parang hindi po pwede? Nagmamahalan naman sila pareho, di ba? Sinabi ni Risa at saka ni Louie na they love each other. What is the reason behind this, mga kabarangay? Bakit hindi pwede nga bang ituloy ang kanilang relationship? Ito po si Papa Dudut. Ito po ang Radyo Nobela sa Barangay LS 97.1, number 1 sa Tugsugan at Tawanan. Tugsugan. 97.1 Ang drama ng barangay sa Radyo Nobela. Barangay LS 97.1, number 1 sa Tugsugan at Tawanan. Ang mga kapuso po nating nakatutok ngayon sa Radyo Nobela. Diyan po naman sa Barangay Lawang Bato sa Valenzuela. Good morning! My name is Papa Dudut. Kasama ninyo from 9, 10, and 11 in the morning, Lunes hanggang Biyernes. Sa mga kapuso po natin na mga naghahanap dyan ng trabaho, naku, napakahirap po ng buhay ngayon. Ano? Talaga namang kahit na anong klaseng trabaho, basta legal, tanggapin nyo, mga kapuso. May kilala ako nag-o-offer ng trabaho, magandang klase ng trabaho. Malaki sweldo, 50,000. Oo, isang araw lang 50,000. Pero hahawakan mo yung logo ng mall. Huwag kang aalis doon. Yung logo ng Robinsons, nakaganon ka sa R. Biro lang, mga kabarangay. And speaking of Robinsons, mga kapuso, no? Ang DCWB Trabaho Negosyo Fair ay nagsimula na po kahapon at ngayong araw na ito, no? Huwebes at Biyernes. Yan po ay sa Robinsons Las Piñas Grand Atrium. Yan ang mga DJ. Sinesegue yung mga sinasabi, mga kapuso. Diba? Mahigit sa 50 kumpanya ang lalahok sa Trabaho Fair at may libreng negosyo seminar din ang DTI at UPISSI kung saan ay tuturuan kayo kung paano magsimula at magpalago ng inyong negosyo. Sugod na sa Robinsons Las Piñas Grand Atrium sa August 3 and 4. Huwag kalimutang magdala ng inyong resumes at valid IDs. DCWB Trabaho Negosyo Fair po yan, mga kapuso. Ano? Sa mga naghahanap dyan ng pagkakakitaan, eto na, this is the time to shine. Ay, huwag nyo kakalimutan, mga kabarangay, meron pong mall show ang My Love from the Star sa Star Mall San Jose del Monte, Bulacan ngayong darating na Sunday. Alas 5 ng hapon with Janeline Mercado, mga kapuso. Aba, matindihan to, mga kabarangay. Hill Cuerva, Jackie Rice, Migua Deser, and Annalyn Baro po yan on August 6 sa Star Mall San Jose del Monte, Bulacan, and alias Robin Hood Mall Show on August 13. Sunday with Solen Yusuf, Andrea Torres, Ruru Madrid, Dave Bornea, Lindsay De Vera, and Rob Moya, mga kapuso. Sa SM City San Jose del Monte naman po yan, August 13. At magkakaroon ng press conference yan. Ako mag-host. Diba? Pinaghahanap ako para mag-host ng mga events. Anyways, maraming salamat po sa mga nagtitiwala. Sa mga nakatutok po sa ating Radio Nobela kanina, tayo po'y nabitin sa kwento
ng kabarangay natin na si Kapusong Riza, no? Na sabi niya, mahal na mahal ko si Louie, Papa Dudut. Kaya lang parang may something na nagpipigil sa akin para ipagpatuloy yung nararamdaman ko para kay Louie. Ngayon, ayokong sabihin sana sa inyo pero marami nang nakabuking na kasi Papa Dudut parang ganito ang nangyayari, ano? Parang merong isa sa kanila ang committed na hindi na pwedeng ma-engage pa sa pangalawang relationship. So, ito po yung mga reaksyon ng mga kapuso natin from Mr. Taurus. Itago natin siya sa pangalang Taurus. Nakaka-intriga naman talaga ang relasyon nila at feeling ko ay may isa sa kanilang taken na, sabi ko sa inyo ganyan ang pulso ng mga kapuso natin, kaya daw hindi na pwede. Heist? Mahirap yan, friend, ano? For now, just do what you think is right, Risa. Ayan. Pa-shoutout naman kay Mama Leonora Marana na nasa Batangas. Ayan, hello po sa inyo. Si Miss Capricorn, Papa Dudut. Ano nga po kaya ang dahilan kung bakit nai-inlove pa din ang isang tao kahit na nasa isang relasyon na sila? Magandang tanong yan. Siguro ang isa sa kanila hindi masaya sa kanilang karelasyon. May iba naman tayo mga kabarangay talagang hindi mapigilan ang kanilang kaanuhan. Ang kanilang Anyways, siguro kailangan muna mag-isip ng mabuti ni Risa at mag-decide habang maaga pa kasi unfair naman yan sa boyfriend niya. Ayan. Yan ang mga reaksyon ng mga kapuso natin sa social media. Ito po yung mga pahabol nila, no? Kayo din po mga kabarangay, you can post your comments sa Facebook ng Barangay LS, Barangay LS 971 and Papa Dudut LS FM. Si Cecil, sabi niya, good morning, walang tulog dahil binabantayan ko ang mga kids daw niya. Hi po kay Sheven Kurt at asawa ko na rin na si Alvin Pinangonan. I love you all. Pakisabi naman na lagi po kaming nakikinig. Si Leticia Bargado, thank you. Romel Tenoria, magandang umaga. Si Belle, masayang morning. Kay Nanay Marilu Ulamit at Maricel Ulamit, happy birthday. And hello sa mga taga PSA CDLI Team Santa Mesa, especially kay Estelito Redad, Joffrey Bondo, Rodendo and Arvin, at syempre mga Dudut Licious, Ralph Nick and Mama Angel Losada Cruz and Sister Raquel Cruz. Pagaling ka. Ang daming mga nakikinig sa atin. Happy birthday! Ayan, sa mga nagbe-birthday kay Maricel Ulamit. Ayan. Sabi naman ni Frank, Papa Dudut, ganyan talaga, no? May mga pagkakataon na na-in-love tayo sa mga taong alam nating bawal mahalin. Siguro mahina lang ang ating kalooban. Kailangan nating pagtibayin yan sa pamamagitan po ng dasal. Totoo yan. Yung prayers, no? Yan ang makakatulong sa'yo para maliwanagan ang iyong naguguluhang isipan. Mauwi kaya sa pagpapatuloy ang kanilang relasyon kasi kanina parang pinipigilan pa pero umano mahal daw nila ang isa't isa, no? Si Risa mahal niya si Louie and Louie mahal naman si Risa. Ano kaya ang next? Narito na po ang ikalawang bahagi ng ating radyo nobela. Uy, Riza, ano ba? Tulala ka na naman dyan. Wala naman. Napapaisip lang ako ng mga bagay-bagay. Simple lang naman ang buhay. Tayong mga tao lang ang nagpapakomplikado. Ay, nakakaloka ang buhay. Si Louie ba? Wala namang kami, besh. Napansin ko kasi super close kayo nitong mga nakaraang araw. Wala namang label kung anong mga meron kami. Masaya lang kami pag magkasama. Yun lang. Ingat lang. Baka malunod ka sa kung anong meron kayong dalawa. Mahirap umahon. Yan ang tandaan mo. Grr. Kung pagkalunod lang din naman ang pag-uusapan, mukhang malapit na nga. Sa ilusyon kong ako lang naman ang nakakaalam. Hindi ko maiwasang hindi mahalin si Louie. Alam mo yun, napaka-ideal niya. Hindi siya ganun kagwapo. Pero may nag-iisang bagay sa kanya na hindi ko mabitawan at maiwasan. Risa, busy ka ba mamaya pagkatapos ng trabaho? Hindi naman, pero uuwi na ako agad. Maraming kailangang ayusin sa bahay. Ganun ba? Hayain sana kitang lumabas muna eh. Bawi na lang ako sa susunod. Okay, sige. Basta sa susunod, hindi ka na tatanggi ha. Ay naku, oo na, kulit mo.
gustong-gusto kong sumama kay Louie. Pero tumanggi na lang ako. Baka sakaling makaiwas ako sa dagat ng apoy na unti-unting lumulunod sa akin. Kasalanan ko rin naman kung bakit umabot sa ganito. Bigyan na po ng way na magkausap at magkasama si Risa at si Louie. Ano kaya ang susunod na kaganapan sa ating radyo novela? Yan ang ating aalamin, no? Na may chance na kaya na ipagpatuloy nila ang kanilang relasyon na namumuo-muo pa lamang po, mga kabarangay. And huwag niyong kakalimutan, abangan yung ating last part of the episode dahil dyan mabubunyag ang lahat tungkol po sa ating radio novela. Kasama pa rin syempre si Papa Dudut sa inyong Barangay LS 97.1 number 1 Tugstugan. Radyo Nobela. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Barangay LS 97.1. 97.1 number 1 sa Tugstugan at Tawanan na mga kapuso po natin sa Barangay Mangga, Quezon City. Hinog na ba ako? Mangga, hinog ka na ba? Oo, hinog na ako. Alam nyo, kung ako ang papipiliin, kung ako magiging prutas, gusto ko maging santol. Alam nyo kung bakit? Kasi ang santol, malaki yan. At saka yan yung tanging alam kong prutas na kapag binalatan mo na, saan mo patatadta rin. Di ba? Di ba? Santol. Pinaghihirapan bago mo kainin. O kaya pwede rin akong rambutan. At higit sa lahat, pwede rin po ako maging paborito ng mga unggoy. Ang saging. Yan. Bakit saging? Dahil saging lang ang may puso. Tandaan niyo yan. Anyways, mga kabarangay, nakikinig sa atin ngayon si Kuyang Jomar Tumagka. Magandang lalaki yan si Jomar. Jomar! Maraming salamat sa pakikinig sa Barangay LS, kay Papa Dudut, kay Papa Jepoy, na nasakyan itong si Kuya Jomar. Kuya Jomar Tumagka ng Sika Taxi na taga Davao at lagi daw nakikinig sa Barangay LS. May taste ka, no? Palakpakan po natin ang isang may taste na nakikinig sa atin, suking-suki. Alam niya yung mga issues sa buhay ko, ano? Nalaman niya na nabangga ako, yung likod ng kotse ko nawasak. Alam niya yan. Isang certified kapuso kabarangay na laging nakikinig. Ayan, dapat dyan binibigyan mo ng discount si Papa Jepoy sa taxi mo, no? Kanina sa Radyo Novela na pakinggan po natin ang ikalawang bahagi ng ating kwento, no? Itong si Risa ay nagmamahal. Mahal na mahal niya itong si Louie. Samantalang si Louie, ganoon din ang nararamdaman for Risa. Kaya lang syempre mga kabarangay, merong isa sa kanila na committed na. Bagay na nagpapahirap sa kanilang nag-aalab na damdamin para sa isa't isa na ipagpatuloy ang kanilang nararamdaman. I'm pretty sure na marami sa inyo mga nakaka-relate dito. Baka isang beses sa buhay ninyo minsan ka nagkasala. O maaaring ikaw ay nasa isang relasyon na nagdudusa ka. At dahil sa pagdudusang yan, nakatagbo ka ng ibang tao na agad kang na-develop. No? Hindi po malandi tawag sa ganon. Ikaw lang nasa sitwasyon na malungkot ka kaya nadarang ka. Nadarang! Ano kaya mangyayari sa kwento ng kabarangay natin na si Risa, no? May pagpatuloy kaya nila ang kanilang relasyon. Narito na po ang huling bahagi ng radyo novela. Besh, naguguluhan na talaga ako. Hindi ko na alam ang nararamdaman ko. Alam mo yun, hindi ko na alam kung saan ako papanig. Kasi nga, baka hindi mo pa napapatawad ang asawa mo. Besh, kasi naman, mas masaya ako pag kasama ko si Louie. Pag nasa bahay ako at kasama ko si Mark, puro kasalanan lang niya ang naaalala ko. Hindi ko nga siya magawang tingnan man lang. Kasi nga, baka hindi mo pa napapatawad si Mark, kaya ganyan. Kaya ganun. Baka ganun na nga. Ganun kadali nakapasok si Louie. Pero ang hirap nga. Akala ko madali lang iwasan. Siguro, kailangan mo ng mahaba-habang bakasyon.
Para naman maliwanagan yung pag-iisip mo. Sobra? Ano ka ba? Nasa karimlan? Diyos ko, hindi ka ba natatakot dyan sa ginagawa mo? Bahala ka nga. Naging closure ng nakaraan ang naging pag-uusap namin ni Mark. Naramdaman ko ang sincerity niya. Simula na siguro yun ang paghilom ng mga sukat mula sa mga pagkakamali niya. Risa, bakit dala mo lahat ng mga gamit mo? Bakit ka nagliligpit? Last day ko na dito, Louie. Nag-resign na ako. Ha? Bakit naman? Hindi ka na ba masaya dito? Nakakasama ako? Hindi ko na kailangang sagutin yan, Louie. Alam kong alam mo. Pero Risa, alam mo namang mahal kita. Huling pagkikita na rin natin to. Kailanman, hindi magiging tama ang bagay na sa simula pa lang, mali na. Huwag naman ganito. Please naman. Nagbingi-bingihan na lang ako sa mga sumunod pang sinabi ni Louie. Mahal ko pa rin siya, pero mali talaga. Kailangan ko nang itigil ang kung ano mang namamagitan sa amin. Patuloy ko na lang itatago sa isang parte ng puso ko na minsan, nagpaanod ako sa isang maling ilusyon. Ako si Risa, at ito ang wakas ng maling landas na pinili ko. Nobela, ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Ay, nakakalungkot mga kabarangay, pero kailangan mangyari ang mga bagay na tulad nito kasi tama naman talaga na umiwas siya sa tukso mga kabarangay. At dahil sa mga ganitong kaganapan, parang gusto ko mag-time check. Ang oras po sa barangay ay 10:06. Time check brought to you by Alaska. New Alaska Condensed Snack Pack Choco. 5 pesos SRP. Snacks naman. Ayan na nga po mga kabarangay. Maraming apektado sa ating kwento, no? Si Brian, na aming pong OJ dito, ay nagbigay ng mensahe. Siguro tama na umiwas ka muna kay Louie hanggat hindi mo pa alam kung paano i-manage ang sitwasyon ninyo. Pero darating yung time na kailangang harapin ninyo ang consequences ng pagiging malapit ninyo, and be ready. Ayan. Nagbibinata ako, no? Piyok ako ng piyok. Ang hirap ng sitwasyon ni Risa kasi hindi mo naman talaga kayang pigilan ang pagmamahal, lalo na kung interesado ka talaga sa isang tao at nagpapasaya ka or napapasaya ka talaga. Hi naman, magandang umaga kay Lola Nelly na nasa San Isidro, Hagonoy, Bulacan. Maraming salamat po. Galing po yan kay Eliza. Tama yung mga sinasabi ng mga kapuso natin, ano? Kasi unang-una, bawal yung relasyon na meron kayo ni Louie, and tama yung pinili mong daan na umiwas ka sa isang maling relasyon. Dahil kung hindi ka masaya kay Mark na asawa mo, Risa, tama lang na sabihin mo sa kanya na, alam mo Mark, hindi ako masaya sa'yo, maghiwalay na tayo. Diba? Kung talagang hindi nyo na kaya yung relasyon ninyong dalawang mag-asawa, it's better na maghiwalay kayo kaysa nagdudusa ka. At kung talagang ia-adya ng Panginoon, ia-adya. Kung talagang kayo ang para sa isa't isa nitong si Louie, ako naniniwala ako kahit ilang taon mula ngayon, kahit matagal na panahon bago kayo muling magkita, kung talagang kayo ang meant to be, talagang kayo. Gagawa at gagawa ang panahon, kasaysayan, at gagawa ng himala ang langit para magtagpo kayong dalawa kasi kayo talaga ang bagay na magsama, na maging masaya. Diba? Mahirap lang tanggapin talaga na minsan talagang, alam mo yun, nag-aalab yung damdamin mo na gusto ko ngayon na. Pero there's always a perfect time sa lahat ng mga ganap sa buhay nyo. Diba? Hindi lang sa relasyon, pwedeng gusto mong ma-promote ka sa trabaho mo, hindi ka pa ma-promote. Baka hindi pa kasi ngayon, hilaw pa. Balik tayo dun sa mangga. Hinog ka na ba? Kapag hinog na, pwede na yung pitasin, di ba? So, ganun din sa pag-ibig mga kabarangay. Oo, hinog na ako. Saan nga ba napupunta ang mga taong nalulungkot? Where do broken hearts go? Ito po. 97.1.
Radyo Nobela. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Barangay LS 97.1 kasama sa tugsugan at tawanan ang mga kapuso po nating nakatutok ngayon sa Barangay Punto rin sa Valenzuela. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapuso natin. Si Papa Dudut pa rin ang kasama ninyo for Radio Nobela. Magandang morning sa lahat ng mga kapuso natin, ang mga nasa bahay lamang at kanina pang nakikinig sa ating dramahan. Sa mga apektado po ganyan talaga, no? Dahil nangyayari talaga sa totoong buhay yung mga ganyang klase ng mga pagsubok. Pero kailangan syempre huwag kang magpapa-apekto, no? Kahapon meron ako nakitang video sa newsfeed ng Facebook account ko. Sabi ko, ano ba naman to? May nakita sa CCTV camera na parang dalawang riding in tandem. Bumaba yung isa, pinuntahan yung garahe ng isa nating kabarangay sa Cavite. So, napaka-importante talaga yung CCTV camera, no? Parang nagiging necessity na po yan, mga kapuso, no? Para maging safe ka. At dahil doon, nag-viral yung video ng mamang tumitingin-tingin at nag-o-observe doon sa loob ng bahay nila. No? At least, kung nakita yun nung riding in tandem na gagawa pa lang ng masama, magdadalawang isip na siya, no? Kaya importante talaga yung CCTV para unang-una mabantayan mo yung mga nangyayaring kaganapan sa loob ng bahay mo kahit wala ka. Pangalawa, makita mo kung may ibang pinapapasok si Mister sa bahay nyo. Aha! Yung Mister ko pala may pinapapasok na magandang babae pag wala ako sa bahay, ha? Anyways, mga kabarangay, sa ating Radyo Nobela, kanina napakinggan po natin ang kwento ni kapuso natin na si Risa at si Louie. Well, pinili po ni Risa na lumayo na lamang po sa tukso dahil alam niya na bawal siyang makipagrelasyon pa kay Louie dahil siya ay kasal na kay Mark, no? Mahirap po, mga kabarangay, yung kanyang desisyon na yan dahil nagmamahal lamang siya kay Louie, pero kailangan niyang gawin for the betterment of the future. Ano kaya ang reaksyon ng mga kapuso natin? Ito, yung ating mga OJT, may mga activity kami sa kanila, no? So kailangan nilang sagutin at magbigay ng comment tungkol dun sa ating Radyo Nobela. Si Lloyd, sabi niya, very good ka sa part na yan, Risa, no? Dapat lang na layuan mo na si Louie dahil may asawa ka na. Kahit pa nagkasala siya, wala ka pa rin karapatan na gawan siya ng mali. Hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Oy, gusto ko yan. Shout out kay Papa Dante Marana na sobrang sipag ngayon. Maraming salamat for tuning in. And si Eliza, nakakatuwa naman si Ate Risa dahil mas pinili niya ang tama kahit masaktan siya. Kesa naman yung maging masaya sila ni Louie pero niloloko naman niya yung asawa niya. Kaya tama lang ang ginawa niya. Palakpakan! Totoo yan, mga kabarangay. Kaya yung mga nasasadlak sa kamalian, sinasabi yun, nagkamali ako, tao lang. At the end of everything na ginawa mong kasalanan, ang tanong naman dito, may option ka, di ba? Na gawin yung tama at mali. Ano yung pinili mo? Yung mali? Yung alam mong mali? O yung tama? Hindi palibasa na ginawan ka ng kalokohan ng asawa mo, gagawin mo yung ginawa niya sa'yo, di ba? Sa mga nanonood po ng ika-6 na utos, hindi niya kailangang lokohin din si Rome. Relate, ano? Di ba? Sa kwento ganun sa mga nanonood, di ba? Ang ginawa niya, nagpaganda siya. Yun ang ginawa niyang paghihiganti. Si Jerome Huson, good morning, Papa Dudut. May kasabihan tayo, pag nandyan na ang palay, tukain mo na. Pero para sa akin, Papa Dudut, iba ang kasabihan na yan. Ang ibig sabihin lang ng kasabihan na yan, para sa akin, ay pag nandyan na ang palay, huwag mo munang tukain. Baka may nauna nang tumuka dyan. Oh, correct. Correct. Kumbaga, magtanong ka muna, kanino to? Di ba? Si Glenn Mateo, gandang araw, Papa Dudut. Ate Risa, tama yung ginawa mo. Tandaan mo, hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Pareho no sinabi ni Lloyd. Si Cecil Recote, tama ang desisyon mo, Risa, na tapusin ang maling relasyon nito. Ninyo ni Louie, hindi ka rin kasi magiging masaya. Have a nice weekend, Papa Dudut. Oo, totoo yan. Kasi kapag alam mong mali yung ginawa mo, lagi kang kakabahan no? Parang, ay, baka mabuking kami ng mga asawa namin. Diba? Hindi kayo makakatulog sa gabi. Eto si Mama Bel, parang nakatulog siya kagabi kasi magandang ang aura mo ngayon, Mama Bel. Alas 3 ako nakatulog, Papa Dudut. Oh, ano pa yan, ha? Hindi pa nakatulog yan, ha?
Meron ka bang bisita ngayon? Meron, nandito yung mga OJT natin. Mula sa engineering ba? Engineering? Sa IT department. ICT. ICT pala, ICT. Ayan, hello, maraming salamat sa pag-drop by. Laging suki yan. Ano ang pangalan mo, sir? Jake? Wow, Vargas? Jake ano? Parungaw. Aba, taga saan ba yung mga Parungaw? Pampanga. Nakikinig to sa atin lagi, I'm sure. Kapampangan no? Well, anyways, Papa Dudut, kung kahapon si Rocco na sino ang kasama ko, ngayon ay solo flight ako. Aba. Kumbaga, ano ka na? Wala tayong artista ngayon sa Sikat sa Barangay. Kumbaga, nakarami ka na kahapon Kapag meron ka pa ngayon, labis na yun. Lalo na si Brian, nakarami yan. Yung OJT po namin yun, mga kabarangay, nakarami ng artista kahapon. Oo, kasi mga kabarangay, lagi namin mention yan sa Talk to Papa. Para makilala nyo po, si Brian po siya, OJT po namin. Pinakasikat na OJT namin yan. Parang yung ibang OJT natin, never nating nabati. Siya lang talaga Oo. Kakaiba talaga siya Anyways, mga kabarangay, para kakaiba ang inyong Friday. Correct. Alam ko ang daming tinatamad dyan. Tamad bumangon dahil Friday na. May mga Friday sickness nga na sinasabi, Papa Dudut, no? Kumbaga dapat nga ito nga yung pinakaano natin dahil matatapos na ang linggo. Dapat Magwi-weekend na. Mas galingan mo sa trabaho mo, kumbaga, Oo. Kaya mga kabarangay, magpasikat na sa Sikat sa Barangay. Kasama ako. At pakilike na rin po ang aking page, facebook.com/mamabelmanila, kung saan pwede kayong magpasikat. Babasahin natin yan mamaya isa-isa. At syempre, sa page po ng Barangay LS 971 and sa Bigo po, live ako mamaya. Ayan mga kabarangay, marami kayong pag-uusapan. Lahat ng gusto nyong pasikat. Susunod na yan sa Sikat sa Barangay. Ako po'y papaalam na, mga kapuso. At muling magbabalik kung papala rin. Tayo po'y magkakarinigan bukas on a Saturday morning, mga kabarangay. Alam nyo na, all-star request tayo. Kaya abangan nyo si Papa Dudut, mga kapuso. Maraming salamat po. At abangan ninyo yung ating Barangay Love Story Saturday at yung ating Sunday, especially the Sunday edition. Napakaganda ng kwento. Sobrang ganda. At bago yan, syempre, ang The Big Ten, Papa Dudut. Saturday din yan. Correct. Mag-back to back nga pala yan, The Big Ten, tapos Barangay Love Stories Rewind. At syempre, on Sunday, 12 noon, may radyo na Bella din tayo niyan bago mag-Barangay Love Stories. Ayan, abangan niyo po yan, mga kabarangay. May live invite ka daw. Nabasa ko na yung kanina. Dalawa. Thank you, Mars. Live na live, mga kapuso, Ayan po, huwag nyo kakalimutan, DCWB Trabaho Negosyo Fair na sa August 3 and 4 kahapon at ngayon. Sa Robinsons Las Piñas Grand Atrium, mahigit 50 kumpanya ang lalahok sa Trabaho Fair. May libreng negosyo seminar din po yan. Ang DTI and UPISSI, kung saan ay tuturuan kayo kung paano magsimula na magpalago ng inyong negosyo. Sugod na po kayo sa Robinsons Las Piñas Grand Atrium sa August 3 and 4 kahapon. At ngayon po yan, huwag kalimutang magdala ng inyong mga resumes, na mga resumes ninyo. At ang inyong mga valid IDs importante, hatid sa inyo ng DCWB Trabaho Negosyo Fair, mga kapuso. Ang ating pong programa ay magtatapos sa awiting makabagbag damdamin. Ayan. Sa inyong Barangay LS 97.1